Now, let's proceed dun sa ating problem solving. So, dito sa problem na to, let's say yung uniformly distributed load natin is equivalent to W850 pounds per foot. Yan yung ating uniform distributed load. So, sa case na to, how are we going to determine the tension acting on point A, B, and C? So, ngayon, ang first step natin is to locate the lowest point. Yung lowest point, that is CB. CB. And then, anong importance nun? Kasi andun yung horizontal force natin. Di ba? Pag may horizontal force na tayo, madali nating magamit yung, yung relationship ni T is equal to, yung formula natin na T is equal to FH squared plus WOL squared. Yan yung formula natin kanina. So, now, how are we going to locate yung lowest point? So, gamitin lang natin yung sa parabola natin. Sa parabola. So, dito, let's say, i-assign natin siya na this is x. And then, kung x yun, this is 100 minus x. So, let's say CB is our origin, 0, 0. So, di ba yung standard formula natin, y is equal to 4cx squared. So, ayan. Mag-substitute lang tayo ng values. So, lagyan muna natin ito ng mga values. CC, ang value niya, ang x niya ay x distance. Ang height niya, ang y niya ay 20. Base dito. Dito naman, we have 100 minus x. And then, ang height niya is 40. So, guys, kahit hindi na natin i-consider na negative value ng x kasi naka-square naman dito sa formula. Although nasa left side siya ng number line or ng ating x-axis. So, ngayon, ito yung magiging solution natin. So, substitute lang natin. Yung 0.1 natin at C, ang value ng x, ng y niya is 20. Diba? Yung 0.1 natin, 0.1 x, and then 20. So, ang y is 20 for C, and then x is x mismo. So, yung equation 2 naman natin, ang point is 100 minus x, and then 40. So, ang y niya is 40 is equal to 4c times y na 40 squared. So, ito, 2 equations, 2 unknowns, kumbaga, bakit pinorty ko din to? Dapat ito ay 100 minus x squared. So, dito, if 4c equal, 4c ko lang, So, ibig sabihin, lalabas na 20 over x squared is equal to 40 over 100 minus x squared. So, dito, shift solve na lang sa ating calculator. Pero, class, dito, weakness ni calculator kapag ang hinahanap ay ang variable na hinahanap ay nasa denominator. Kaya, para matulungan natin si calculator, hindi siya mahirapan, itataas natin yan. So, ibig sabihin, cross multiplication, that is 100 minus alpha x squared is equal to 40 multiplied by alpha x squared. And then, shift solve. So, dito,
kapag mas mabilis siya kapag magsaset tayo ng value ng x. So, let's say, yan, pwede na yan, 32. So, ibig sabihin, ang location daw nitong lowest point is 41.42 from C. 41.42 feet. Feet pala yung natin. So, now, meron na tayong computed value, x is equal to 41.42 meters. So, ngayon, if na-identify na natin yung lowest point, pwede na tayong mag-cut. Mag-cut. Ang kahalagahan kasi ng lowest point, andun sa kanya yung horizontal force. Kasi, kung magkakat lang tayo at any point dito, parehong magiging unknown yung forces and yung slope niya. So, dalawang unknown agad, bali 4 na unknown na. So, can't solve na siya. Kaya, yun yung advantage or yun yung purpose kung bakit una nating nilolocate yung lowest point para makuha natin agad si horizontal force, which is yun yung tension at point B. And then, dito naman, let's say, kinat ko na dito, and then, taking the right side, so, this is tension C, and then, yung force na nag-a-act naman dito, yung applied load, that is yung W times, diba, yung X natin na 41.42. So, una, to identify si FH, pwede tayong mag-summation ng moment at point C. So, summation of moment at C is equal to 0. So, we have FH multiplied by, yung vertical distance niya from C? That is 20. So, minus, yung W natin na given, 850, and then 41.42 yung ating X value, and that is equal to 0. So, now, we have the value of FH na. So, ang bilis lang. So, sige, natin to, input sa calculator, we have 20x is equal to minus 850 times 41.42. Yung answer natin, store natin para wala tayong discrepancy. So, store natin sa A. So, dito, 20 alpha x is equal to, minus, or kabila na lang natin. Sige, minus na lang para walang difference sa actual na, natin, 850 times alpha, ba't ayaw niya mag-alpha? Nag-stick na. Ulitin natin. So, dito is, we have 20 alpha x minus 850a is equal to 0. So, shift, solve. So, ang A daw natin, kino-confirm niya guys. Kaya, wag kayo mag-worry kung, in-store ko dun sa A. Nire-remind naman niya pag nag-shift solve kayo. 31.42 yung A natin na sinat kanina. Then, solve for X. Ayan. Ang FH daw natin is 1,760. So, 1,760. That is pounds, in pounds.
dito pala, may nalimutan tayo. So, yung 850 times 41.42, that is, pa lang, yung WX. So, wala pala tayong nalagay dito na moment arm. So, yun yung, diba, yung laging inuulit-ulit ko sa inyo na nakakalimutan usually kapag nagsosolve tayo, especially summation ng moment, kapag may multiplier na tayong nilagay, akala natin that is the moment arm na. So, dito, nakaligtaan natin yung moment arm that is kalahati nitong 41.42 natin, di ba? So, ibig sabihin, baguhin natin yung equation natin sa ating calculator. That is, kalahati ng a squared pa, So, multiply natin siya, then, divide over 2. So, shift, solve. Yan. So, we have 36,459. So, yung answer na yan, i-store naman natin kay P. So, ang FH natin is 36459. O, sabihin na lang natin 36.46 kilopounds. 36.46 kips. So, after nating masolve si horizontal force, therefore, we can solve for the value of TC na, diba? So, ang mangyayari, take note class, diba? Dito baka sabihin nyo, ma'am, diba sabi nyo yung Tmax? Tmax yun. Yung FH squared plus WOL squared. So, dito class, ang mangyayari kasi, diba pag hinati natin yung system natin, yung structure natin, sa right side, ang titingnan lang natin yung right side, Sa right side, ang pinaka-Tmax niya is, sabi ko nga kanina, yung nasa farthest from the lowest point. Papalayo ka ng papalayo doon, pataas ng pataas. So, this is the maximum Tmax. The maximum tension sa right side, pag kinonsider natin. Sa kaliwa naman, ang pinaka-maximum tensile force naman natin is na kay point A. So, dito, applicable pa rin. So, kasi kinat na natin to, applicable pa rin to. Itong equation na to. So, Tmax or yung TC, tension at C, is equivalent to yung ating FH squared, diba yung horizontal or si TB, tension at P, that is, in-store natin kanina, B squared, plus yung WOL naman natin kanina, this is 850 multiplied by 41.42 squared. So, input natin ulit yon dun sa ating calculator. Meron na tayong square root of, diba, alpha b squared plus 850 multiplied by, diba, si A yung natin, then squared. Ibig sabihin, that is, TC is equivalent to 50.68 kips. Wala yan round off. So, now, pag nakuha na natin yon, anong sunod? So, yung computed values natin, yan, 50.70. 50 or kanina 50.68. O round off na din yan, 50.7 kilopounds. So, next naman natin kukunin ay si tension at A. So, sa tension at A, applicable pa rin yung formula natin for Tmax, diba, na FH squared plus WOL squared. So, take note class. Dito, although same yung formula niya, anong magbabago dito na gagamitin? Ang mababago lang dito ay CL. Diba? Kasi pag sa right side na, yung
length na nung distributed load natin is yung 100 minus x. So, while si FH, si tension B pa rin yan. Ano? Squared plus, adi 850 multiplied by yung 100 minus alpha A natin, yung x squared, 41.42, then squared. So, we have PA is equivalent to alpha B squared plus 850 100 minus alpha squared. So, guys, careful kayo sa grouping symbols. Kasi pag nakulangan kayo ng grouping symbols ng isang parenthesis, magkakaroon ng error. Sa sagot. So, now, we have T A, tension at A is equivalent to 61.71 kips. So, ayan. So, yan. Tally. TA is equal to 61.7 kilopounds. So, yun lang for this problem. So, ibig sabihin, ang pinaka-diskarte dun sa ating solution, magiging solution, first, locate the lowest point. Sa lowest point kasi, sigurado ka na andun yung horizontal force. Kasi pag nag-cut ka ng section, known si distributed load, mag-moment ka dito kasi para matatanggal yung inclined force doon, yung tensile force, So, makukuha mo, summation ng moment dito sa taas, kuha mo si FH. And then, para makuha mo naman si T, Pythagorean theorem. So, yun yung diskarte dito. Ang bawal lang, medyo komplikado once na nagputol ka na hindi involved si lowest point. Dito. Okay, so that would be all for this topic. So thank you for listening and watching. Thank you.